Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong Lunes, July 28, 2025. Unahin muna po natin ang inilabas na thunderstorm advisory dito, particular na dito sa may National Capital Region at sa Central Luzon at Calabarzon. Makikita po natin makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Bataan, Pampanga at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Zambales. At nakararanas din po yung bandang central part ng Zambales ng mga moderate to heavy rains. Ito po ay dulot ng mga thunderstorms na dala ng hanging habagat. Usually nga yung habagat, nagdadala ito ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi o minsan pa nga hanggang sa madaling araw. At para makita po natin ang lahat ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information kasama yung mga general flood advisories, maaari po tayong bumisita sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po nakamapa sa ating buong bansa yung mga warnings na nilalabas ng ating ahensya. Samantala naman sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na makararanas at patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan at magdadala pa rin ng mga malalakas hanggang malalakas sa mga pag-ulan, yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales at gayon din ilang bahagi ng Cordillera. Ang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Makikita po ninyo dito sa may area ng Visayas, maging ilang bahagi ng Mimaropa, itong Palawan at itong Mindanao. Generally fair weather pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, bagamat nandyan pa rin po yung yung bagyong si Komay, na pinangalanan po nating Emong na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nandyan pa rin po siya at nakikita po natin posibleng patuloy itong kikilos pa sa may area po pakanluran patungo sa may bahagi ng China. Samantala naman, yung Typhoon Krosa na nasa labas din po ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin inaasahang papasok pa ng PAR at papalayo na sa ating bansa. Gayunpaman, itong dalawang weather systems nito ay maaari pa rin patuloy na maghatak o maka-impluwensya sa habagat. Kaya yung area po ng western section ng Luzon, asahan pa rin natin the next coming days, magpapatuloy pa rin yung mga tsansa ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, wala tayong minomonitor na low pressure area nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong araw po ay State of the Nation address ng ating Pangulo at inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang malalakas ng mga pag-ulan base sa inilabas nating weather advisory, particular na nga sa Ilocos Region, particular na po dito sa Zambales at sa Bataan. Sa Metro Manila, kung saan nga gaganapin ang zona ng ating Pangulo, generally ay maulap pa rin yung kalangitan sa araw na ito na may mga light to moderate rains. Mas malaki po yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa kung minsan malalakas sa mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Ay yung concentrated po yung mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon, yung area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, maging itong area ng Occidental Mindoro, posible pa rin yung mga pag-ulan. At kasama rin po dyan yung Cordillera Administrative Region. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, yung area po ng Bicol Region, generally mas fair weather po yung mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 30 degrees Celsius, sa Baguio, 17 to 20 degrees Celsius, sa area ng Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius, ang Metro Manila naman, 25 to 29 degrees Celsius, sa Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makikita po natin dito sa area ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Yung agwat ng temperatura dito sa may area ng Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi po ng Mindanao, medyo mainit na panahon yung mararanasan, bagamat posible din yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po natin yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, umaabot hanggang 25 to 34 degrees Celsius.
Sa Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius, habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa lagay po ng ating karagatan, makikita po natin wala po tayong nakataas na gale warning. Bagamat sa may extreme northern Luzon, medyo maalon yung karagatan. Posible po in the coming days, kung magpapatuloy itong malakas na mga pag-alon, ay maglabas po tayo ng gale warning. Habang dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon yung karagatan. Sa ibang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung magiging kondisyon ng ating karagatan. Mag-ingat po, no, lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat pag may thunderstorms, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon ng ating karagatan. Samantala, ito po yung ating outlook in the next 4 days. Makikita po natin magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ang area po ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Maaari din magpatuloy itong hanggang malalakas na mga pag-ulan pagdating ng Wednesday to Friday, lalo nga sa pagkilos pa rin ng dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin makaapekto to sa hanging habagat. Partikular na yung area ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa may area ng Cagayan Valley Region. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, in the coming days, mababawasan na po yung mga pag-ulan. Mas makikita na natin ang haring araw dito sa may area ng Luzon. Habang ang Visayas at Mindanao, asahan pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Base rin sa pinakahuling datos natin, ngayong linggo medyo maliit yung tsansa na may mabuong bagyo pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But pwede pa rin po magbago itong ating outlook, kaya lagi po tayo mag-update at tumutok tayo dito sa Pag-asa, particular na po sa mga update natin 5 a.m. at 5 p.m. every day. Samantalang ang araw ay sisikat, ganap na 5:38 ng umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa ating YouTube channel. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang update sa lagay ng ating panahon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. At para makita din natin lahat po ng mga warnings natin, maaari tayong pumunta sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed week po sa ating lahat. Maraming salamat po.